posibilidad ng isang impeachment case laban kay Bongbong Marcos Jr. nakikita ng legal counsel ng The Kingdom of Jesus Christ. Kung bakit, alamin natin sa report ni Jason Rubrico live mula dyan sa Davao City. Jason, magandang gabi. Jade, magandang gabi. Pinaliwanag nga ni Attorney Israelito Torion na mahirap pero hindi imposible ang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At isa sa kanyang nakikitang dahilan ay ang betrayal of public trust. Lubhang delikado kung hindi papangalanan ng pamahalaan ang mga kaibigan o donors na tinutukoy ni Interior Secretary Benhur Abalos na umano'y nagbigay ng donasyon bilang pabuya laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan ang impinunto ng legal counsel ng The Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion sa ginanap na KOJC press conference nitong araw ng Huwebes. It is very dangerous on the part of public officers to not name your sources of funds. Kasi dito, baka foreign sources po ito. O baka galing sa Amerika ito, o galing ba sa ibang sources, sa left ba ito? O galing ba ito sa mga tao na may kailangan kay Secretary Abalos para ma-elect siya pagka senador siguro? Ilang ulit nang binigyang diin ng KOJC Legal Counsel at maging ng iba pang mga abogado na labag sa Republic Act 6713 ang pagtanggap ng gobyerno ng pribadong donasyon. Pero bukod sa nasabing batas, labag din ani Torion ang ginawa ni Abalos sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ni-research namin sa jurisprudence, connected pala ito sa RA 3019, no? Section 3C, no? Yung magkuha ka ng pondo from private sources, and the purpose of prohibiting this is really because of public trust. Una na rin sinabi ng dating tagapagsalita ng Malacanang na si Attorney Harry Roque na makokonsider ang graft ang pagtanggap ng DILG ng donasyon mula sa mga pribadong individual. So sa akin, sentido común eh. Maski wala yung sinasabing special law ni Attorney Torion, wala pong nagbibigay ng walang motibo. May motibo yan. Nagpapalakas sa gobyerno. Ay bakit mo papayagan? Alam mo namang hihingi ng pabor yan sa mga darating na araw. So sa akin, graft po yan. Yung pagtatanggap ng pribadong pera para sa pabuya dahil hindi po yan libre. Yan ay gagawin nila napakalaking halaga dahil gusto nila magkaroon ng utang na loob ang gobyerno sa pamamagitan ng tao na tatanggap ng donasyon. Kaya punto ni Torion, may karapatan ang taong bayan na questionin ang ginawa ng gobyerno sapagkat aniya ang pangunahing layunin ng Republic Act 6713 ay talagang isulong ang kasabihang public office as a public trust. Ipinunto pa ni Torion, posible rin ang isang impeachment case laban kay Marcos Jr. Baka it may be a ground for an impeachment. Why? Because this may constitute betrayal of public trust. Why? While it may be true that in certain cases, the Supreme Court said that this is a catch-all provision, but if we can prove that there is really clear bad faith on the part of the President, no, such as June 10, 2024 incident, and the fact that the warrants of arrest were already served 5 times, and the sheer force volume of force that was exhibited really was a clear violation of Rule 113, Section 2, no? Would be perhaps a ground for a possible impeachment case. Pero of course, this may not succeed now, but it may succeed later. Batay rin aniya sa Section 14 Executive Order 292, ang oath of office ay nag-uutos sa opisyal na sundin ang batas. Matatanda ang naghain ng motion for reconsideration ang KOJC Legal Counsel noong March 2024 para sa paglilipat ng mga kaso ni Pastor Apollo mula sa Davao RTC patungo sa Quezon City RTC. Pero imbes na aksyonan ay huli na itong niresolba na ayon kay Torion ay labag aniya sa karapatan ni Pastor Apollo para sa mabilis na pagdinig sa kaso. So saan po ang law dito?
Instead of acting on our motion for reconsideration, they used excessive force in enforcing the warrant of arrest. If Pastor Apollo C. Quiboloy can really prove that there is grave abuse of discretion because there is no crime in the first place, then he can be set free. So that is the issue that we are fighting for until this date. Kaya ani Torion, sa halip na magalit si Marcos Jr. habang ipinaglalaban nila ang mga karapatan ni Pastor Apollo at ng mga kapwa-akusado, ay aniya dapat ding tingnan ng Pangulo ang kanilang panig. Because in the first place, we trusted you, Mr. President. We trusted you. Pastor Apollo C. Quiboloy trusted you. We elected you into office, and you're supposed to perform your role as the foremost executive official of the land, and you should have implemented the laws that I have just cited. Jade, samantala, araw at gabi, isa lang ang dalangin ng mga KOJC missionary at ng Kingdom citizens. At yan ay ang makamit ang hustisya at katarungan para kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa buong Kingdom of Jesus Christ. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa iyo, Jade.